Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 2651 hanggang Kabanata 2660. Kabanata 2651. Sa isang barkong patungo sa Andromeda System, isang babaeng crystallizer ang lumingon sa isang lalaki sa tabi niya. Halata ang takot sa kanyang mukha. "Crystallizer ka ba?" tanong niya. "Oo," sagot ng lalaki, sabay tumango. Malamig ang tunog ng kanyang boses. Nagulat ng husto ang babae at sinabi, "Hindi ako makapaniwala na may nakilala akong kaparehong lahi dito. Ako si Lydia. Kinuha mo ba ang quest ng Hall para pumunta sa Andromeda System at manghuli ng Xenogeneics?" "Oo," sagot ng lalaki. Wala siyang ipinapakitang emosyon. "Ang galing. Pwede ba tayong magsanib puwersa at gawin ito ng magkasama?" tanong ng babae. Hindi pwede," sagot ng lalaki. Mukhang nadismaya ang babae at sinabi, "Ayos lang, siguro. Ano nga pala ang pangalan mo? Pwede ba nating palitan ang numero ng telepono? Kakaunti lang ang mga crystallizer dito. Pwede tayong makipag-ugnayan sa isa't isa." Hindi pwede," sagot ng lalaki, nanatiling walang ekspresyon ang mukha. Maganda man ang pakikitungo ng babae sa lalaki, hindi siya nabigyan ng kahit kaunting pakikipagkapwa. Hindi siya sinagot ng higit sa 3 salita. Pagdating nila sa Andromeda System, nagkalat ang mga pasahero ng barko papunta sa iba't ibang planeta. Bumaba ang lalaki sa barko habang sinundan siya ng babae. "Bakit mo ako sinusundan?" tanong ng lalaki, lumingon at tinitingnan si Lydia ng kakaiba. Dahil sa unibersong ito, isang babae na crystallizer ang makakasalubong ng isang lalaking crystallizer ay isang 1 in a billion chance. "Ayokong palampasin ang ganitong bihirang pagkakataon. Kaya, pakisabi ang pangalan mo," sagot ni Lydia, yumuko at mabilis na nagmumuni-muni. Ang tinig niya ay halos marinig lang ng mga aso. "Yidong mo," sa wakas sinabi ng lalaki ang kanyang pangalan. Tuwa ang sumilay sa mukha ni Lydia. Itinaas niya ang ulo, nais magsabi kay Yidong mo ng isang bagay. Ngunit bago siya makapagsalita, tinusok ng daga ni Yidong mo ang kanyang puso. Bakit? Hindi makapaniwala si Lydia sa nangyari. Tumingin siya kay Yidong mo na puno ng pagkabigla. Hindi niya akalain na gagawin iyon ng lalaki. "Dahil naramdaman kong may panganib sa iyo." Hinailan ni Yidong mo ang kanyang daga mula sa katawan ni Lydia na nagdulot sa babae na bumagsak sa lupa. Tiningnan niya ang katawan ni Lydia, saka lumingon. Umalis siya at nawala sa bundok. Di nagtagal matapos umalis si Yidong mo, bumukas ang mga mata ni Lydia na parang wala ng buhay. Dumaan ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata, at tumayo siya parang manika. Sa sandaling iyon, parang robot na walang buhay si Lydia. Malalaki ang kanyang mga mata, ngunit walang focus. Parang maraming data ang dumadaan sa kanyang paningin. Bigo ulit, ang walang pusong mamamatay tao. Pinatay niya ang magandang babae ng kaparehong lahi dahil lang naramdaman niyang may panganib. Ang hirap pakitunguhan ng taong ito. Pagkatapos ng ilang sandali, nagsalita si Lydia sa sarili. "Nakakainis. 8 na akong beses na bigo na lapitan ng target na ito. Nabigo rin ang ibang team na makakuha ng impormasyon mula sa kanya. Ang hirap talagang makakuha ng impormasyon mula sa mga nakipag-ugnayan kay Hansen noon. Kailan nga ba naging ganito kalakas ang mga crystallizer? Mukhang magiging mahirap ang investigasyon na ito." Pagkatapos noon, biglang bumagsak ang katawan ni Lydia sa lupa. Nawala ang liwanag niya, at muling naging parang patay na katawan. "Brother King, may espesyal bang nangyari sa iyo kamakailan?" tanong ni Wang Yuhang habang tinitingnan ang kanyang telepono at nakikipag-chat kay Xi Jinping. "Nakakilala ako ng ilang bagong kaibigan," sagot ni Xi Jinping, may sigarilyo sa bibig. Nakarelax siya sa kanyang CEO chair habang nagsasalita. "Ako rin. Pero parang may nangyari kay Hansen. May malaking problema ba siya?" sabi ni Wang Yuhang. "Baka hindi. Baka interesado lang silang imbestigahan ang bata. Kung hindi magiging maingat ang mga taong nagtatanong sa atin." Nilitaw ang pag-iisip ni Xi Jinping habang nagsasalita. Ano ang gagawin natin?" tanong ni Wang Yuhang. "Kung may nag-aalok sa iyo ng libreng pera at magagandang babae, tatanggi ka ba?"
Bastos iyon at mawawala sa iyo ang pagkakataon. Malulungkot ang nag-aalok. Siyempre, hindi natin gagawin iyon. Tumawa si Xi Jinping. Tihi, ganon din ang iniisip ko. Si Lin Feng, Tang Xinliu, at ang iba pa. Pwede mo bang makipag-ugnayan sa kanila? Hindi lang basta pagkakataon na nandito ako. Tumawa si Wang Yuhang. Araw-araw, nanatili si Hansen sa tabi ng lawa at patuloy na naghuhuli ng mga pahina ng Zhuan Yellow Sutra. Sa tuwing si Bauer ang sumusunod, lagi siyang nakakaakit ng totoong kayamanan, at tuwing si Hansen ang humuhuli, nakukuha niya ang isang pahina ng Zhuan Yellow Sutra. Ang weird nito, bakit pahina-pahina lang ang nakukuha kong Gino Art? Naisip ni Hansen. Wala siyang sagot sa tanong na iyon. Mahirap ipaliwanag ang anti-material worlds. Hindi gaanong gumagana ang common sense at loika sa mga lugar na iyon. Ayaw ni Hansen sayangin ang oras sa pag-iisip. Gusto lang niyang makuha lahat ng pahina ng Zhuan Yellow Sutra ng mabilis. Interesado siyang malaman kung anong klase ng Gino Art ito. Gino Art mula sa anti-material world. Kahit gaano ito kaina, dapat espesyal ito, di ba? Naisip ni Hansen. Biglang kumislap ang triangle symbol sa maliit na jade figure. Alam ni Hansen na papunta na si Exquisite. Maingat niyang isinabay ang kanyang isip sa maliit na jade figure. Nakakita ka ba ng anuman? Di nagtagal, nag-teleport si Exquisite sa tabi ni Hansen. Oo, pero wala akong nahuling isda. Ang mga nahuli ko ay medyo kakaiba, sabi ni Hansen sa kakaibang tono. Ang Underworld Lake ay konektado sa anti-material world. Normal lang na may mahuhuling kakaibang bagay. Ano ang nakuha mo? Tanong ni Exquisite. May nakuha akong papel, dahan-dahang sagot ni Hansen. Nakita na nila Yuzin ang mga dilaw na papel noon, kaya wala nang silbi na itago pa. Kailangan niyang ipakita kung ano ang nakuha. Papel. Anong klaseng papel? Tanong ni Exquisite, puno ng kuryosidad. Bagaman maraming bagay ang pwedeng lumabas sa Underworld Lake, bihira ang papel. Tungkol doon, na-freeze si Hansen. Nang naisip niya ang malaswang nilalaman ng mga dilaw na pahina, hindi niya alam ang sasabihin. Naramdaman ni Exquisite ang iniisip ni Hansen. Napansin niya at namula ang mukha. Wag na, hindi mo kailangang sabihin. Ano man ang makuha mo sa Underworld Lake ay sa iyo. Kahit pa deified treasure, sa iyo pa rin. Pag-alis mo sa outer sky, pwede mo itong dalhin. Salamat. Nagkunwari si Hansen na nakahinga ng maluwag. Akala ko palagi mong gusto ng xenogeneic resources. Nakahanap na ako ng ilan para sa iyo. Depende sa lakas mo kung gaano karami ang makukuha mo, sabi ni Exquisite, mukhang kalmado. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Hansen, interesado. May star tree sa outer sky. Nagbibigay ang puno ng starfruit, at napapalibutan ito ng malalakas na space xenogeneics. King class sila, at may ilan pa na deified. Maaari mong kolektahin ang starfruit, pero depende sa iyo kung gaano karami ang makukuha mo. Kabanata 2652. Ang resulta ng pagsusulit ay nakadepende kung ilan ang starfruits na maaaring makuha. Kahit na hindi maganda ang resulta, sigurado pa rin ang isang kalahok na makakakuha ng kahit isa. Karaniwan, 10 starfruits ang pinakamataas na makukuha. Ngunit ang mga pagsusulit ay lubhang nag-iiba depende sa very high senior na nagpapatakbo nito. Ang personalidad ng iyong tagapamahala ay kakaiba. Kung gusto ka niya, ilang tanong lang ang ibibigay niya. Pagkatapos, pwede kang kumuha ng 7 o 8 prutas. Kung hindi siya gusto ka, bibigyan ka niya ng napakahirap na tanong. Kapag nasagot mo ng tama, kakaunti lang ang starfruits na pwede mong makuha, sana magustuhan ka ng lalaki. Nakatingin si Exquisite ng kakaiba habang nagsasalita. Madalas ba siyang ganon kawalang konsiderasyon? May ses ba ang pagsusulit kung siya na lang ang magdedesisyon? Gawing beauty contest na lang sana, naisip ni Hansen. Naramdaman ni Exquisite ang iniisip ni Hansen, kaya siya ay tumawa. Ang star tree ay para sa tito lamang. Kanino niya ibabahagi ang prutas ay nasa kanyang desisyon. Ang maging handa na ibahagi sa mas bata sa kanya ay isang dakilang kabutihan. Kaya kahit isang starfruit lang ang ibigay niya, dapat ay nagpapasalamat ka. Naiintindihan ko. Tama naman. Kung sa kanya ang mga item, pwede niyang ipamahagi ayon sa gusto niya, sabi ni Hansen, sabay tumango. Ito ay maliit na gantimpala lang. Malapit nang simula ng henerasyon namin ang seryosong pagsusuri sa silkworms. Kapag mahusay ka sa pagsusulit na iyon, mas marami kang resources kaysa sa starfruit, sabi ni Exquisite. Gaano katagal ang paghihintay? Tanong ni Hansen. May 13 kaming nasa henerasyon ko.
Ngayon, isa na lang ang nakababatang kapatid na babae na hindi pa pumipili ng silkworm. Kapag nakapagdesisyon na siya, magsisimula na ang pagsusulit. Nang banggitin ni Exquisite ang kanyang kapatid na babae, kumislap ang kanyang mga mata ng kakaiba. Nakaramdam ng kakaibang damdamin si Hansen nang marinig ito. Ngunit maingat niyang iniiwas ang kanyang isip sa paksang iyon. Ang kapatid na babae na tinutukoy ni Exquisite ay walang duda si Likir. Gusto ni Likir si Dollar, kaya alam ni Hansen ang lahat tungkol dito. Halika na, dapat nating puntahan ang Star Tree. Diniligan ni Exquisite ang balikat ni Hansen. Pagkatapos, nag-teleport sila Hansen at Bauer mula sa Underworld Lake. Marami pang pahina ng Zuan Yellow Sutra ang kailangang makuha, at nais ni Hansen ipagpatuloy ang panghuhuli, pero mahaba ang trabaho at hindi pwede madalian. Kailangan niyang maghintay ng pagkakataong makahuli ulit. Nang makita ni Hansen ang Star Tree, namangha siya. Halos natakpe ng mga sanga nito ang buong langit. Para itong malaking payong na bumubuo ng tulay sa pagitan ng lupa at langit. Maraming prutas ang nakasabit sa mga sanga ng puno. Para silang mga araw, at ang liwanag nila ay nagpapatingkad sa mga dahon na parang jade. Napakaganda, at napilitang igsi ni Hansen ang kanyang mga mata dahil sa liwanag. Ayon sa sinabi ni Exquisite, kakaiba ang personalidad ng tagapamahala ng pagsusulit. Ngunit ang kanyang kwento ay isang alamat. Kapag ipinanganak ang isang anak ng Very High, ilalagay siya sa isa sa dalawang faction. Ang isang faction ay responsable sa pagpaparami. Sila ang ordinaryong Very High at hindi nagpa-practice ng Very High sense. Mas normal ang kanilang personalidad at may emosyon tulad ng ordinaryong tao. Katulad sila ni Lai Yuzin. Ang isa pang faction ay kung saan nag-aral si Exquisite. Natutunan nila ang Very High sense, at sa pagtatapos ng practice, halos wala ng emosyon. Ngunit ang kanilang lakas at galing sa labanan ay pinakamahusay sa Very High. Kapag ipinanganak ang Very High, naitatakdo kung anong landas ang tatahakin nila. Ang lalaki ay tulad ni Exquisite. Nag-practice siya ng Very High sense at naabot ang deified class dito. Isang hakbang na lang ang layo niya sa pagiging tunay na Diyos. Ngunit winasak niya ang Very High sense at nagsimulang muli. Kahit si Exquisite ay hindi alam kung bakit ginawa iyon ng lalaki. Ngunit nang magsimulang muli ang practice, iningatan ng Elder ang Star Tree at hindi ito iniwan. Kahit ang ibang Very High ay hindi alam ang kasalukuyang level niya. Tito, dinala ni Exquisite si Hansen sa ilalim ng mga sanga ng Star Tree at yumuko sa ugat ng puno. Tiningnan ni Hansen at Bauer ang direksyon kung saan siya yumuko, at nakita nila ang higanteng ugat ng puno na yari sa bato. Kahit bato, parang buhay pa rin ito at lumalaki. May nakaupo rito na gray-haired Very High. Mas magaspang ang mga wrinkles sa kanyang mukha kaysa sa bark ng puno. Ang kanyang puting balbas ay umabot sa lupa. Nakatira siya sa kanyang pwesto, nakapikit ang mga mata. Napakatanda niya na parang na-petrify. Hindi sigurado si Hansen sa itsura ng lalaki. Sa lakas ng Very High, pwede nilang panatilihing bata ang hitsura hanggang sa mamatay. Hindi mahirap iyon. Nais niyang malaman bakit mukhang matanda ang mukha ng lalaki. Nang marinig ang boses ni Exquisite, binuksan ng matanda ang mga mata. Napakaraming wrinkles ang kanyang eyelids, halos hindi niya mabuksan ng husto ang mga mata. Kung hindi titignan ng mabuti, hindi mapapansin na bukas ang kanyang mata. Tiningnan ng matanda si Exquisite, saka si Hansen at Bauer. Sa magaspang na tinig, sinabi niya, si Exquisite. Dinala mo ba ang silkworm mo? Malaki o maliit? Siya si Hansen. Isa siyang crystallizer, ipinakilala ni Exquisite si Hansen at Bauer sa kanya. Pinili mo ang isang crystallizer. Malaking tapang iyan, sabi ng matanda. Maingat niyang inobserbahan ang katawan ni Hansen. Nagsimula na siyang magsalita pa, pero biglang may nag-teleport sa kanyang harapan. Tito, sabi ng bagong lalaki, yumuko sa Elder. Lai Yuzin, anong ginagawa mo dito? Ang puso ni Hansen at Exquisite ay sabay na nagtaka. Lai Yuzin, maghintay ka muna sa tabi. Hayaan mo akong tulungan ang silkworm ni Exquisite sa pagsusulit. Pagkatapos ay sa iyo na ang turno, sabi ng matanda, pinapakitang huminto muna sa gilid. Nang marinig ni Lai Yuzin ang utos, yumuko siya sa matanda at sinabi, Tito, kung ganon, bakit hindi natin sabay gawin ang pagsusulit? Nang marinig ito ni Hansen at Exquisite, nagulat sila. Hindi nila alam ang iniisip ni Lai Yuzin para magmungkahi ng ganito. Nang marinig ng matanda ang request, nanahimik siya. Pagkatapos, tumango at sinabi, bakit hindi? Makakatipid tayo ng oras, gawin na natin ang pagsusulit ng sabay. Hindi makapagpigil si Exquisite sa kanyang pagkalito.
Karaniwan, ang ordinaryong very high silkworms ay nagsasagawa ng pagsusulit ng mag-isa. At ang mga very high ay hindi kailanman sumasailalim sa ganitong pagsusulit. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong sumailalim ni Lai Yuzin sa pagsusulit. Mukhang naintindihan ng matanda ang iniisip ni Exquisite. Kaya sinabi niya, kailangang bumiyahe ko agad. Inirekomenda ng iba na protektahan ni Lai Yuzin ang Star Tree sa aking pagkawala. Kung makapasa siya sa pagsusulit, pansamantala siyang magiging tagapangalaga ng Star Tree. Naramdaman ni Hansen na maswerte siya. Maganda na dumating sila ngayon. Kung dumating sila habang si Lai Yuzin ang nagbabantay ng Star Tree, may pagkakataon na sadyang pagpapahirapan siya sa pagsusulit. Kabanata 2653. Ngunit nang makita niya si Hansen na nakatayo na sa harap ng puno, naalala niya kung gaano bastos si Hansen sa kanya sa lawa. Isa lang siyang silkworm, at gayunman, naglakas loob siyang insultuhan ang second brother ng very high sa harap niya. Ito ang pagkakataon para turuan ang batang iyon ng leksyon, sa palagay ni Lai Yuzin. Hindi niya pwede palampasin ang pagkakataong ito. Sa labas ng buong universo, pwede kang isang prodigy ng henerasyon. Naiintindihan ko kung bakit iniisip mong may karapatan kang maging mayabang. Pero sa gitna ng very high, mas mababa ka pa sa lupa. Kung hindi mo pa alam iyon, malaking posibilidad na hindi ka makaligtas sa panahon mo sa amin. Pinipilit ko lang maging maayos para hindi madamay si Exquisite sa iyo. Nakangisi si Lai Yuzin sa sarili. Tumingin ang matanda sa puno sa paligid niya at sinabi, kung ganito ang gagawin natin, bakit hindi niyo tanggalin ang mga insekto sa Star Tree? Tanggalin ang insekto? Tanong ni Hansen, nagtataas ng kilay. Kailangan ba ng pest control sa malaking holy tree na ito? Nakakagulat kahit papaano. Dahil ngayon lang nalaman ni Hansen ang tungkol sa puno, hindi niya alam na isa sa tungkulin ng tagapangalaga ng puno ay tanggalin paminsan-minsan ang mga insekto. Kung hindi, kakainin at sisirain ng mga insekto ang mga prutas. Iyon din ang gagawin ni Lai Yuzin kapag nakuha na niya ang tungkulin. Kung hindi naruroon si Lai Yuzin, malamang iba ang hamon na ibibigay sa kanya. Ngunit dahil sa kakaibang sitwasyon, pinili ng elder na ang pagsusulit na ito ay angkop para sa kanilang dalawa. Habang ginagawa ninyo ang pagsusulit, hindi pwede gumamit ng treasure o iba pang espesyal na kapangyarihan. Kailangan gamitin ang sariling lakas para alisin ang mga insekto. At habang ginagawa ito, hindi pwede saktan ng Star Tree. Kapag nasira ang puno, walang gantimpala ang matatanggap ninyo. Paparusahan pa kayo, babala ng matanda. Tito, anong klaseng insekto ang aalisin namin? Magalang na tanong ni Hansen sa matanda. Isa lang ang klase ng insekto na nagtatangkang lumapit sa Star Tree, sagot ng matanda. Tinatawag itong Star Beetle. Malalaman ninyo kapag nakita na ninyo. Bibigyan ko kayo ng isang araw. Makakapasa kayo kung matatanggal ninyo ang 1,000 insekto. Bawat daan na matatanggal ninyo ay katumbas ng isang star fruit. Natuwa si Hansen nang marinig ito. Nag-aalala siya na kahit tama ang gawin niya, baka hindi siya payagang makuha ang star fruit. Ngayon, may malinaw na patakaran, kaya makapaghinga siya ng maayos. Ito ang pinakamahusay na paraan para gawin ang pagsusulit. Simulan na natin. Bukas, sa ganitong oras, kailangan ninyong bumalik dito. Pwedeng manatili sa puno ang mga patay na star beetles. Lilinisin iyon pagkatapos, sabi ng matanda. Yumuko sina Hansen at Lai Yuzin sa matanda. Pagkatapos, pareho silang lumipad papunta sa itaas ng Star Tree. Tiningnan ni Lai Yuzin si Hansen at ginamit ang Galaxy Teleport. Bigla siyang nawala sa puno, habang si Hansen ay patuloy na lumilipad pataas. Ang Star Tree ay higanti. Ang bawat starfruit ay mas parang asteroid. Lumipad si Hansen ng pinakamabilis, ngunit inabot pa rin siya ng 1 oras bago maabot ang tuktok ng puno. Matagal nang nagsisimulang pumatay ng insekto si Lai Yuzin, ngunit sobrang laki lang talaga ng puno. Hindi makita ni Hansen kung nasaan si Lai Yuzin. Kaya kailangan niyang hanapin ang mga insekto mag-isa. Nang makita niya ang Star Tree ng malapitan, napansin ni Hansen na parang jade talaga ang mga dahon. Malinaw na kristal ang higanting mga prutas. Dahil sobrang istrikto ng hiling ng matanda, hindi pwede ni Hansen nasaktan ang puno. Kaya hindi niya inaksyonan ang puno. Patuloy siyang lumilipad sa paligid nito. Di nagtagal, nakakita si Hansen ng insekto sa isang sanga ng Star Tree. Mukha itong mabagsik na parang dragon, kasing laki ng adult bull. Ang armor nito ay sky blue. Ang liwanag mula sa kanyang shell ay kumikislap at kumikintab parang tapestry ng mga bituin, at ang mukha nito ay parang stag beetle. May 8 claws at kakaibang sungay na parang pincer. Mas polished pa ito kaysa sa karaniwang stag beetle.
Ang katawan ay crystal blue at kumikislap. Mahirap isipin na itinuturing itong peste. Binigyan siya ng matanda ng utos na alisin ang mga insekto nang hindi sinisira ang puno. Tiningnan ni Hansen ang insekto mula sa malayo, ngunit hindi siya agad sumugod para patayin ito. Inobserbahan muna niya gamit ang purple eye butterfly. Walang duda, king class ang insekto. Batay sa life force at presensya nito, natukoy ni Hansen na 3rd o 4th tier king ito. Hindi mahirap para sa kanya na labanan ito. Hindi nagmamadali si Hansen. Tiningnan ang insekto at iniisip, sabi niya, hindi ko pwedeng saktan ang star tree. Ibig sabihin, hindi ko pwedeng saktan habang lumalaban. Kailangan kong patayin ito sa isang suntok para hindi nito masira ang puno sa pagtatangkang lumaban. Empty type xenogeneic ito, kaya walang element ang katawan. Base lang sa raw strength. Ibig sabihin, sobrang tigas ng shell nito, mas matigas kaysa sa ibang xenogeneic sa parehong level. Mahirap patayin ito sa isang suntok, iniisip ni Hansen. Matapos ang ilang sandali ng obserbasyon, wala siyang nakita na mahihinang parte. Ang buong katawan ay sakop ng starry shell. Alam ni Hansen na kailangan niyang basagin iyon para mapatay ang insekto. Kung walang weak spots, kailangan kong basagin ito sa brute force. Pero may panganib pa rin kung hindi ako tama. Kapag hindi ko ito pinatay agad at nakipaglaban ito, pwede nitong masira ang bark at dahon ng star tree, patuloy na iniisip ni Hansen habang iniobserbahan ang beetle. Samantala, isang oras bago pa dumating si Hansen, narating na ni Liu Xin ang puno. Alam na niya ang maraming impormasyon tungkol sa mga beetle. Alam niya ang mga weak spots at kung paano epektibong patayin ang mga ito. Pagkatapos makita ang isang beetle, sinimulang patayin ni Liu Xin. Hindi man siya nag-practice ng very high sense, marami siyang Geno Arts bilang king, isa sa pinakamahusay sa very high. Kaya hindi mahirap para sa kanya na patayin ang king class beetle. Sobrang tigas ng shell ng beetle. Ang ordinaryong king class fighters ng parehong tier ay mahihirapan dito, ngunit ilang suntok lang ni Liu Xin sapat na para masira ang beetle. Napakabilis ng galaw niya. Nakapatay na si Liu Xin ng ilang dosenang beetle bago pa man dumating si Hansen. Dagdag pa, nang makita ni Hansen ang beetle, hindi siya agad umatake. Nakatayo siya at nag-obserba muna. Nang nakapatay na si Liu Xin ng 100 beetle, hindi pa rin nakikipaglaban si Hansen sa kahit isa. Bakit hindi pa si Daddy gumagawa ng anuman? Tanong ni Bauer habang hawak ang kamay ni Exquisite at nakatingin sa salamin. Ipinapakita ng salamin sina Hansen at Liu Xin. Nakapatay na si Liu Xin ng 100 beetle, ngunit wala pang ginagawa si Hansen. Iniisip niya kung paano patayin ang star beetles, sabi ni Exquisite. Anong kailangan niyang pag-isipan? Kahit ang mga daliri ni Daddy sapat na para durugin ang mga maliit na insekto, sabi ni Bauer, curious. Hindi sumagot si Exquisite, ngunit sinabi ng matanda, iniisip niya kung paano hindi masaktan ang star tree habang umaatake sa mga bugs. Kabanata 2654. Ilang mahabang minuto ang ginugol ni Hansen sa pagmamasid bago siya tuluyang lumipad pasulong upang atakihin ang insekto. Nang siya ay sapat ng malapit dito, bigla siyang nawala. Nang muling lumitaw, nasa ibabaw na siya ng shell ng star beetle. God's wonder! Nagulat si Exquisite. Pamilyar na pamilyar siya sa paraan ng teleportation na ginamit ni Hansen. Kahit na maikling distansya lang ang teleport, kahanga-hanga ito para sa isang baguhan. Nakakabilib lalo na dahil kaunti pa lang ang natutunan niya tungkol sa God's Wonder. Kung napaka-profesional na niya sa sandaling ito, talagang kamangha-mangha ang talento niya. Talaga bang may 11 armor talent siya? Hindi maiwasang itanong ni Exquisite. Natatangi ang katawan ni Hansen. Kung totoo ang resulta ng God Spirit Touch, grabe ang galing niya. Nag-teleport si Hansen sa likod ng Star Beetle, ngunit hindi kumilos ang insekto. Pagkatapos, itinuro ni Hansen ang kanyang daliri sa utak nito. Ding! May maliit na tunog, parang karayom na bakal na tumama sa buto. Halos hindi marinig. At kaagad pagkatapos, inalis ni Hansen ang daliri niya. Hindi kumilos ang Star Beetle pagkatapos tamaan. Umangat lang ito ng bahagya. Muling nanahimik ang beetle na parang walang nangyari, ngunit mabilis nang humina ang life force nito. Hindi nagtagal, tuluyan itong namatay. Nasa parehong posisyon pa rin ang Star Beetle. Nakahiga sa sanga, ngunit kung titignan ng mabuti, makikita ang maliit na butas sa ulo nito patungo sa utak. Xenogeneic King Hunted, Star Beetle. Xenogeneic Gene Found. Isang hunting announcement ang narinig ni Hansen sa isip. Napakagaling na kakayahan sa pagmamasid. Napakalakas na kapangyarihan iyon. Ang katawan niya ay maayos na umuunlad.
Exquisite, sa palagay ko nakahanap ka ng disenteng silkworm, sabi ng matanda. Tiningnan niya si Hansen ng may tunay na paghanga sa performance ng batang ito. Napakagaling ng atake ni Hansen. Ang pinakahinahangaan ng matanda ay ang oras na inilaan ni Hansen para obserbahan ang nilalang bago kumilos. Hindi siya pabaya na ang katawan ang gumagalaw ng mas mabilis kaysa sa isip. Hindi laging masama ang pabaya. Kung nakikipaglaban ang isang mandirigma sa kapantay, karaniwan itong laban ng buhay at kamatayan. Wala silang oras para pag-isipan ang aksyon. Ang unang reaksyon ng katawan ang kadalasang pinakamabisang gamitin. Ngunit hindi kailangan ng ganitong instant na reaksyon sa pagtanggal ng mga insekto. Hindi alam ni Hansen ang tungkol sa star beetles bago ito araw. Obserbahan lang niya sandali bago patayin ang isa sa isang suntok. Naputol niya ang nervous system ng star beetle, hindi ito nakapag-react bago mamatay. Kaya minimal ang pinsala sa star tree. Iyon ang dahilan kung bakit labis ang paghanga ng matanda kay Hansen. Alam na nila Eugene ang lahat tungkol sa star beetles bago pa magsimula ang pagsusulit, ngunit sobrang marahas pa rin ang kanyang pamamaraan. Kahit na hindi gaanong nasa Syra ang star tree, mas marami pa rin siyang iniwan na pinsala kumpara kay Hansen. Sinimulang patayin ni Hansen ang mas maraming star beetles. Nag-teleport siya at ginamit ang Under the Sky knife skills. Ang knife skills na kontrolado niya ay kasing tumpak ng surgical blade. Tinutusok ng kanyang atake ang shell ng beetle at pinuputol ang pangunahing nerve pathways. Sa ganitong eksaktong atake, namamatay ang bawat star beetle bago pa makalaban. Isa-isa nang nahuhulog ang star beetles kay Hansen. Para siyang bihasang surgeon. Ang bawat hiwa niya ay kasing tumpak ng labaha. Nakapatay siya ng 100 star beetles nang hindi nagkakamali. Walang insekto ang nakaligtas. Nagulat ang matanda. Nakatingin si Exquisite sa video, ang isip niya konektado rin sa isip ni Hansen para bang kasama siya sa paglaban sa mga star beetles. Ito ang benepisyo ng pagkakaroon ng silkworm. Maaaring maramdaman at maranasan ng Exquisite ang kaparehong nangyayari sa silkworm niya. Isang learning experience rin ito para sa kanya. Habang umangat si Hansen mula King Class hanggang Deified o higit pa, hindi siya kasabay ni Exquisite sa level up. Pero mararamdaman niya ang proseso ng ebolusyon ni Hansen na parang siya ang dumaranas nito. Kapag naging Deified siya, makukuha niya ang lahat ng karanasan. Para bang muling ipinanganak siya, at hindi na kailangang mag-alala sa maling landas. Ang King Class Star Beetles ay hindi hamon para kay Exquisite, madali niya itong mapapatay. Ngunit ang tumpak na pagputol ng nerves ng beetle gaya ni Hansen, bukod pa sa marami siyang star beetles na pinapatay ng walang kamalian, hindi magagawa ni Exquisite ang ganoon. Maramdaman ni Exquisite ang reaksyon ni Hansen, at iyon ang pinakanakagugulat sa kanya. Parang madali lang ang simpleng finger attack ni Hansen. Ngunit bago niya ito ginawa, ginamit niya ang predictive powers. Kinalkula niya ang lahat ng posibleng mangyari habang isinasagawa ang suntok. Kahit isang tuwid na suntok ay maraming posibleng epekto depende sa bilis at lakas. Kung hindi maramdaman ni Exquisite ang isip ni Hansen, hindi niya mahuhulaan ang dami ng komplikadong kalkulasyon sa isip niya. Ang kapangyarihan ng lalaking ito ay sobrang lakas. Bihira itong makita. Kahit kami na may very high sense, hindi kayang kasing sobrang galing nito. Labis ang pinaghalong emosyon ni Exquisite. Habang pinag-aaralan niya si Hansen, mas lalo niyang natutukoy na nakakatakot talaga ang lalaki. Hindi na mukhang nakikipaglaban si Hansen. Parang tinatapos lang niya ang trabaho na dapat tapos na. Wala siyang gaanong iniintindi dahil lahat ay kontrolado niya. Ang pagbabahagi ng isip ni Hansen ay maraming natutunan kay Exquisite pero mas lalo rin siyang naguluhan sa pagharap sa kanya. Karaniwan namang mayabang ang very high, at ito rin ang pagtrato nila sa kanilang silkworms. Ngayon, kabaligtaran ang naramdaman ni Exquisite. Habang mas lalo niyang nakikilala si Hansen, mas lalo niyang natutuklasan na mas nakakatakot pa si Hansen kaysa sa kanya. Synegeneic King Hunted, Star Beetle. Synegeneic Gene Found. Obtained Star Beetle Beast Soul. Matapos patayin ni Hansen ang 100 Star Beetles, nakuha niya ang Star Beetle Beast Soul. Tiningnan niya ang Sea of Soul, at napansin niyang armor type ang Star Beetle Beast Soul. Hindi nagulat si Hansen. Nahulaan niya na maglalabas ang Star Beetles ng Armor Beast Souls mula pa nang makita niya ang mga ito. Hindi rin masama ang Armor Beast Souls. Kapag kinontrol ko na ang Constellation Sea, makakagawa ako ng human army. Sa panahong iyon, magiging mahalaga ang mga Beast Soul na gaya nito, iniisip ni Hansen. Maganda sana kung may deified class Star Beetle Beast Soul na pwede kunin, dagdag niya sa isip. Random lang itong iniisip niya, syempre.
Hindi niya ini-expect na lalaban siya sa deified Star Beetle dahil sinabi ng matanda na hindi siya pwedeng gumamit ng Geno Treasures. Wala pa siyang sapat na lakas para patayin ang deified Xenogenate mag-isa. Lumipad si Hansen sa paligid ng puno, naghahanap ng mas maraming Star Beetles na papatayin. Maya-maya, narinig niya ang buzzing sa kanyang tainga. Parang mula ito sa itaas. Tumangala si Hansen at tumingin sa pagitan ng mga dahon. Doon, nakita niya ang napakaraming Star Beetles na bumababa mula sa kalangitan, patungo sa Star Tree. Ang leader ng Star Beetles ay may katawan na parang icy jade. Kumikinang ito sa asul na liwanag, napakagandang tanawin. Ang nakakatakot na presensya nito ay nagpapatunay ng pagiging deified Star Beetle. Kabanata 2655. Eksakto ito ang gusto ko, pero hindi pa ito ang tamang panahon. Hindi ko pwedeng gamitin ang Beast Soul sa pakikipaglaban. Kailangan kong gamitin ang sariling lakas ko, pero baka hindi ito sapat para talunin ang isang deified Star Beetle, nag-alala si Hansen sa pinakabagong pangyayari. Magaling sa physical reinforcement ang Star Beetles. Kahit ang primitive deified beetle ay may shell na mas matigas kaysa karamihan sa mga primitive deified. Kahit na magamit ni Hansen ang kanyang Peacock Soul Robe o Six-Core Snake Bow, hindi biro ang pagbuto sa shell nito. At bukod pa dyan, hindi niya pwedeng gamitin ang mga kasangkapang iyon ngayon. Huwag mo munang isipin ang pakikipaglaban sa deified Star Beetle. Mas mabuting manatili ka sa King Class Star Beetles para makuha mo ang Star Fruit. Patuloy na naghahanap si Hansen ng mga Star Beetles na papatayin. Hindi niya alam kung saan nanggaling ang mga Star Beetles, pero napakarami talaga nito. Nag-aalala siya na baka wala pang 1,000 Star Beetle sa puno para patayin, pero ngayon mukhang may 10,000 bumababa sa puno. Pagdating ng Star Beetle Swarm sa puno, kumalat sila at dumapo sa mga dahon, sanga, at prutas. Nagsimulang ngumunguya ang matutulis nilang ngipin sa Star Tree. Bagamat matigas ang puno, sapat na ang tigas ng ngipin ng mga insekto para mag-iwan ng marka sa bark. Parang maliit na bagay ngayon, pero kung patuloy nilang gagawin iyon araw-araw, balang araw ay babagsak din ang puno. Patuloy na pinapatay ni Hansen ang lahat ng kaya niya. Marami na siyang napatay, at sa 3 o 4 na oras, nakapatay siya ng 500. Nakuha na rin niya ang 3 Beast Souls. Mukhang kaya kung patayin ang 2,000 Star Beetles bago matapos ang oras. Ibig sabihin, makakakuha ako ng 20 Star Fruits. Pero sobrang laki ng mga Star Fruits, paano ko ito dadalhin? Habang iniisip ni Hansen, nakaramdam siya ng malamig na presensya sa likod. Kaagad siyang nag-teleport. Pagkatapos ng teleport, dumating ang deified Star Beetle sa dating pwesto niya. Dumapo ito sa sanga at tinutok ang maliit nitong asul na mata kay Hansen. Nako, bakit nangyari ito? Sinadyang iwasan ni Hansen ang deified Star Beetle habang bumababa sa puno. Hindi niya inaasahan na susundan siya ng makapangyarihang beetle para umatake ng palihim. Wala nang maraming oras si Hansen para mag-isip. Umatake muli ang deified Star Beetle. Ang asul nitong katawan ay naging kidlat at dumiretso kay Hansen. Hindi sapat ang bilis lang ni Hansen para umiwas sa charge ng beetle. Nag-teleport siya muli. Naglagay siya ng distansya sa pagitan nila. Hindi siya tumigil, nag-teleport muli para mas lalo pang lumayo. Pero hindi gusto ng deified Star Beetle na palampasin si Hansen. Patuloy itong umatake gamit ang asul na liwanag, at hindi sapat ang teleportation ni Hansen para lumayo. Bawat teleport ni Hansen, sumusunod pa rin ang Star Beetle na parang beam ng asul na ilaw. Wala siyang choice kundi patuloy na mag-teleport. Wala na siyang oras para patayin ang ordinary King Class Star Beetles dahil nakatutok siya sa bagong deified na kalaban. Napangisi si Hansen. Dahil sinusundan siya ng deified Star Beetle, naiiwan siya sa pagkakataon na patayin ang ordinaryong Star Beetles. Kung hindi niya mapatay ang 1,000 Beetles, hindi niya alam kung papayagan siya ng matanda na kolektahin ang Star Fruits. Kakaiba, bakit hindi ako pinapalampas ng deified Star Beetle? Nagulat si Hansen. Halatang determinado itong umatake. Kakaiba, bakit sinusundan ng deified Star Beetle si Hansen? Nalito rin si Exquisite. Hindi matalino ang Star Beetles, at ang paghanap sa Star Tree ay puro instinct lang. Kung mas matalino, tumakas na sila nung makita ang matanda sa ilalim ng puno. Tumawa sila Yuzin sa sarili. Nang bumaba ang mga Star Beetles, nakita ito ni Hansen. Nang makita ang deified beetle, naisip niya ang isang trick. Wala siyang kapangyarihang kontrolin ang Star Beetle, pero hindi rin kailangan. Kailangan lang niya bigyan ng target ang deified beetle. Hinahanap ni Hansen ang Star Beetles, at may bakas ng presensya ng patay na mga beetle sa kanya.
Ginamit lang nila Yuzin ang isang sikreto para maramdaman ito ng deified Star Beetle. Dahil dito, si Hansen lang ang sinusundan ng makapangyarihang fiend. Ang paglabas ng deified Star Beetle na ito ang nakatipid sa akin ng maraming problema. Kailangan ko pa rin turuan siya ng leksyon, pero hindi ko na kailangan gawin ito mismo. Iniwan na nila Yuzin ang focus kay Hansen at bumalik sa pagpatay ng King-class Star Beetles. Kahit makatakas si Hansen sa atake ng deified Star Beetle, wala na siyang oras para patayin ang ibang King-class Star Beetles. Hindi niya maabot ang 1,000 patay na Star Beetles, kaya hindi siya kikita ng Star Fruits. Kumikinang ang matanda, ngunit hindi nagbago ang mukha niya. Nahuli ng kanyang mata ang sikreto ni Lai Yuzin, pero hindi niya sinabi ang kahit ano. Hindi niya pinapansin ang away ng dalawang bata. Ang kailangan niya lang ay epektibong protektahan ang Star Tree. Sa ngayon, hindi masama ang performance ni Lai Yuzin. Mas mataas ang kakayahan niya kaysa sa kapantay, kaya pwede siyang ituring na guardian ng Star Tree. Ang trick niya kay Hansen ay unfair, pero isa rin itong paraan para ipakita ang kanyang lakas. Alam ni Hansen na hindi pwedeng magpatuloy ng ganito. Wala na siyang oras para patayin ang ibang Star Beetles, kaya kung magpapatuloy ito, babagsak siya sa pagsusulit. Mukhang hindi ko siya matatanggal. Sige, hayaan ko na lang, mabilis na nag-isip si Hansen. Nagulat si Exquisite sa ginawa niya pagkatapos. Habang sinusundan pa rin ng deified Star Beetle, iniiwasan ni Hansen ang susunod na atake, at tumungo sa isang King-class Star Beetle. Para sa iba, parang coincidence lang. Parang nataman lang siya ng King-class Star Beetle habang umiwas sa deified Star Beetle. Pero ramdam ni Exquisite ang iniisip ni Hansen. Hindi ito coincidence. Pinaplano niya bawat galaw niya. Kahit sa high-speed chase, may oras pa si Hansen para planuhin ang lahat. Alam ni Exquisite ang mga taktika niya, pero kung siya ang nasa pwesto ni Hansen, hindi niya ito magagawa. Napanganga ang matanda habang pinapanood ang latest performance ni Hansen. Sa patuloy na pagsunod ng deified Star Beetle, napatay ni Hansen ang isa pang King-class Star Beetle. Pareho ang tumpak na atake. Ang deified Star Beetle ay hindi gaanong nakahadlang sa kanya. Panatili niya ang surgical precision ng kanyang atake. Walang King-class Star Beetle na nakalaban, kaya hindi nasira ang Star Tree. Napakabata niya, pero napakakalma. Hindi siya nagpanik, at tuloy-tuloy niyang ginagawa ang lahat ayon sa plano. Talaga namang henyo itong Crystallizer. Napakagaling ng pinili mong Silkworm, biglang sabi ng matanda kay Exquisite. Kabanata 2656. Habang pinapatay ni Lai Yuzin ang mga Star Beetles, paminsan-minsan ay naririnig niya ang dagandong ng deified Star Beetle. Hindi masama, matagal na siyang nakatiis, pero bakit hindi pa rin siya umaalis sa Star Tree? Mahinang bulong ni Lai Yuzin sa sarili. Tiningnan niya si Hansen, pero hindi siya lumapit. Sinusundan ng deified Star Beetle si Hansen dahil pinalakas ni Lai Yuzin ang presensya ng kamatayan sa paligid nito. Marami ring Star Beetles ang napatay ni Lai Yuzin mismo, at naamoy iyon ng deified Star Beetle. Sa kabutihang palad, malayo si Lai Yuzin at gumagamit ng sikreto para supulan ang amoy ng kamatayan sa paligid niya. Kung mas malapit siya, baka naamoy ng deified Star Beetle ang presensya ng pagkamatay ng kanyang mga kasama at puntahan siya imbes na si Hansen. Kaya nanatili si Lai Yuzin sa malayo sa parte ng puno ni Hansen. Hindi niya alam na ang plano niya para pigilan si Hansen sa pagpatay ng Star Beetles ay hindi gaanong epektibo. Patuloy na iniiwasan ni Hansen ang mga atake ng deified Star Beetle, habang patuloy din niyang pinapatay ang King-class Star Beetles. Mas mabilis pa siyang makapatay kaysa kay Lai Yuzin. Namangha ang matanda sa ilalim ng sanga ng puno habang nakatingala. Matagal na sinusundan ng deified Star Beetle si Hansen, at patuloy na umatake. Ngunit wala pa rin kahit isang pinsala sa puno. Malinaw, dahil maingat na inikite ni Hansen ang nilalang. Kung hindi, kahit isa sa mga atake ng deified Star Beetle ay maaaring tumama sa Star Tree at masira ito. Napaka-espesyal nito, puri ng matanda kay Hansen. Bagamat magaling si Lai Yuzin, kumpara kay Hansen, napansin ng matanda na may pagka-rough siya. Hindi ibig sabihin na mas malakas si Hansen, pero may finesse ang kanyang kilos na nagpapalayo sa kanya sa kakompetensya. Maaaring hindi gaanong nalalampasan ni Hansen si Lai Yuzin sa lakas, pero ang paraan ng pagharap niya sa problema ay kahanga-hanga. Sa parehong sitwasyon, hindi ganito kahusay si Lai Yuzin. Exquisite, pwede ko bang hiramin ang silkworm mo? Halos lumipas na ang itinakdang araw ng seryosong tanungin ng matanda si Exquisite. Anong ibig mong sabihin, Tito? May ideya si Exquisite sa ibig sabihin ng matanda, pero parang hindi ito realistiko.
Nais kong siya ang magbantay sa Star Tree sa loob ng 1 taon para sa akin. Kung hindi ako makabalik sa 1 taon, pwede ninyong dalawa ang magmana sa puno hanggang sa aking pagbabalik, seryosong sagot ng matanda. Napatingin si Exquisite sa kanya. Hindi siya makapaniwala na dumating sa puntong ito ang desisyon ng matanda. Ang pagbibigay ng silkworm para magbantay sa Star Tree, o kahit makakuha ng kalahating pagmamay-ari nito, ay hindi pa nangyari dati sa Very High. Tito, sigurado ka bang gusto mong siya ang mag-alaga sa Star Tree? Doble check ni Exquisite, hindi makapaniwala sa narinig. Opo, pinag-isipan ko ito ng mabuti. Siya talaga ang pinakamainam na pagpipilian. Handa ka bang payagan siyang manatili dito sa loob ng 1 taon? Tiyak na sagot ng matanda. Kung talagang ginawa mo na ang desisyon, gusto ko iyon, nag-aatubiling sagot ni Exquisite, hindi sigurado sa kakaibang pangyayari. Si Hansen ay isang silkworm. Dapat siya ang tinutulungan ng Exquisite sa pagkolekta ng resources, pero ngayon, binigyan na siya ng autoridad sa Star Tree. Kung hindi makabalik ang matanda sa 1 taon, pwede nina Hansen at Exquisite na kontrolin ang Star Tree ng kalahati-kalahati. Para kay Exquisite, napakalaking kayamanan ng Star Tree. Masagana sa resources ang Outer Sky, pero delikado. Sa ilalim ng patakaran ng Very High, pagkatapos makakuha ng silkworm, kailangan niyang mag-ipon ng resources sa sarili. Mahirap ito. Iba naman ang Star Tree. Kukuha ka lang ng prutas, at ang mga xenogeneic sa loob ay hindi kasing delikado kumpara sa mga deified xenogeneic sa wild. Lumapit ang oras ng limitasyon. Dahil ang teleportation ni Hansen ay maiksi, hindi siya direktang makakabalik sa base ng puno, kaya umalis siya ng 1 oras ng maaga upang maabot ang matanda sa oras. Tumigil sa pagsunod ang deified Star Beetle kay Hansen pag-alis niya. Ayaw nito iwan ang Star Tree. Hindi na narinig ni Liu Xin ang deified Star Beetle, kaya alam niyang umalis na si Hansen. Para saan ang pagtitiis niya hanggang ngayon? Pinapasunod niya ang sarili ng isang deified xenogeneic buong araw. Wala siyang tapos na pagsusulit, sambit ni Liu Xin habang patuloy na pumatay ng Star Beetles. Pagkatapos ng 1 oras, matapos ang oras, nag-teleport siya pabalik sa matanda. Dahil lumilipad pabalik si Hansen, sabay silang nakarating sa matanda ni Liu Xin. Tito, napatay ko ang 2,416 na King Class Star Beetles. Pumasa ba ako sa pagsusulit? Yumuko si Liu Xin sa matanda. Tumango ang matanda at sabi, mukhang mahusay na nagturo si Little Crook sa estudyante niya. Bagamat hindi mo pa napapractice ang Very High Sense, hindi ka rin mahina kumpara sa iba. Labing saya si Liu Xin sa narinig. Napakasarap marinig ang papuri mula sa isang matanda, lalo na sa kanya. Bukod dito, tila nasiyahan ang matanda sa performance niya. Sigurado na si Liu Xin na siya ang mag-aalaga sa Star Tree. Alam ko, ito talaga ang dapat mangyari. Lagi na akong pinakamahusay na pagpipilian. Kung hindi, hindi ako irekomende ng guro ko para ipakita sa inyo ang kaya kong gawin, mayabang na sabi ni Liu Xin na may malawak at labis na self-satisfied na ngiti. Nagpos ang matanda, pagkatapos ay sinabi, pero, nakahanap na ako ng isang mas angkop na tao para mag-alaga sa Star Tree. Pakisabi ang pasasalamat ko kay Little Crook sa tulong niya. Dati, sobrang mayabang si Liu Xin, pero nang marinig ito, parang mali ang pandinig niya. Akala niya nagkamali siya ng pagdinig. Tito, sinabi mo ba na nakahanap ka na ng mag-aalaga sa Star Tree? Nag-atubiling tanungin ni Liu Xin, pero ginawa pa rin. Alam niya na hindi maganda ang pagtatanong sa matanda, pero wala siyang maisip na paliwanag. Kung may napili na, bakit pa niya pinapadaan ang pagsusulit? Parang walang saysay, sa huli. Tumango ang matanda. Sa matanda niyang boses, sabi niya, oo. Nakahanap na ako ng mas angkop na tao. Paumanhin sa abala, pero pwede mong kunin ang 10 starfruit sa daan palabas bilang pasensya ko sa'yo bilang matanda, para wala kang nasayang na oras. Dinala mo ako dito ng walang dahilan. Hindi alam ni Liu Xin kung paano tumugon. Ano ang kinalaman nito sa napili mong tao? Itinuro ng matanda si bumabalik na Hansen at sinabi, napagpasyahan ko na siya ang mag-aalaga sa Star Tree. Siya. Nakatingin si Liu Xin kay Hansen na halos hindi makapaniwala. Matapos ang lahat, hindi niya ma-imagine na si Hansen ang napili. Napili ng matanda ang isang silkworm bilang tagapangalaga ng Star Tree. Nagulat rin si Hansen nang marinig ang sinabi ng matanda. Hindi niya inaasahan na siya ang mag-aalaga sa Star Tree. Wala rin itong kinalaman sa kanya, pumunta lang siya para sa Starfruit. Matanda, talagang ginawa mo na ang desisyon na ito.
Sinubukan ni Liu Xin pigilan ang galit pero hindi niya mapigilan ang apoy sa puso niya. Kailangan niyang itanong. Hindi niya maintindihan kung ano ang mas mababa sa kanya kay Hansen. Pinili ng matanda ang isang silkworm kaysa sa kanya. At higit pa rito, hindi pa natapos ni Hansen ang ibinigay na gawain ng matanda. Iniisip ni Liu Xin na hindi napatay ni Hansen ang 1,000 King-class Star Beetles. Hindi posible na natapos niya ang misyon. Kabanata 2657. Alam ni Liu Xin na sinusundan si Hansen ng isang deified Star Beetle buong oras. Walang paraan na mas nagawa niya pa ito kaysa sa isa sa Very High. Pumunta ka at tingnan mo. Malalaman mo rin mismo, imbes na magpaliwanag, ipinakita ng matanda ang puno sa itaas. Nakatanggap si Liu Xin ng rekomendasyon para sa trabahong ito. Hindi talaga iniintindi ng matanda ang personal na damdamin ni Liu Xin, pero nararapat pa rin siyang bigyan ng paliwanag. Kung hindi, tatanungin ng iba ang desisyon. Hindi kikita ng tama si Hansen sa trabaho, at masisiraan ng loob ang mga tao sa nangyari sa araw na iyon. Imbes na pumunta at tingnan mismo, tumingin si Liu Xin kay Hansen. Ilan ang King Star Beetles na napatay mo? 3,614, sagot ni Hansen. Hindi posible. Sinusundan ka ng deified Star Beetle. Kahit hindi mo magagawa na patayin ang ganitong dami sa ganitong maikling oras. Napuno ng hindi makapaniwala ang mga mata ni Liu Xin. Dahil bawal nilang saktan ang Star Tree habang lumalaban, hindi nila pwedeng gamitin ang Geno Arts na Area of Effect. Kailangan nilang patayin ang mga Beetles isa-isa ng maingat. Ang pagpapatay ng 2,000 sa isang araw ay nakakagulat na bilang. Pero sinabi ni Hansen na napatay niya ang 3,614. Para lamang ito sa mga deified. Dapat imposible ito. At kailangan pang gumugol ng oras sa paglalakbay si Hansen. Ibig sabihin, mas mababa sa isang araw ang ginugol niya para patayin ang mga nilalang. Ngumiti si Hansen, ngunit hindi nagsalita. Tumigas ang mukha ni Liu Xin. Nag-teleport siya pataas upang bisitahin ang lugar kung saan naroon si Hansen. Mabilis niyang natagpuan ang mga Star Beetles na napatay ni Hansen. Nang una niyang makita, akala niya buhay pa ang mga ito. Hindi mukhang may pinsala sa kanila. Ngunit nawala na ang kanilang life force. Patay na sila. Napakamot si Liu Xin sa noo. Sinuri niya ang katawan ng pinakamalapit na Star Beetle at natuklasan ang maliit na sugat sa noo nito. Isang tama lang para patayin, sa pamamagitan ng pagputol sa nervous system. Sa ganitong paraan, wala silang oras na makipaglaban. Isa itong napakalakas na Geno Art at kamangha-manghang kontrol sa kapangyarihan, mahinang bulong ni Liu Xin. Ngunit hindi siya makapaniwala na kaya ni Hansen patayin ang 3,614 na Star Beetles. Ang ganoong accuracy sa Geno Arts ay posible lamang sa napakabuting kondisyon, at imposible itong gawin habang sinusundan ng deified Star Beetle. Mabilis na lumipad si Liu Xin sa paligid. Natagpuan niya ang maraming Star Beetles na nakakalat, lahat patay. Marami sa mga sanga, marami sa mga dahon, lahat ay namatay sa parehong eksaktong sugat sa ulo. Napaka-eksakto ng pinsalang ginawa kaya hindi tiyak ni Liu Xin kung kaya niya rin gawin ang ganito kahit may oras pa siyang maghanda. At kung sinusundan siya ng deified na kalaban, tiyak na hindi niya magagawa. Pagkatapos ng maikling paghahanap, natagpuan ni Liu Xin ang 3,000 Star Beetles. Nagpasya siyang tigilan na ang paghahanap. Malamang tama ang bilang ni Hansen, at walang paraan na magsinungaling siya sa matanda tungkol sa dami ng napatay niya. Ngunit ngayon, naniniwala si Liu Xin na dapat nanloko si Hansen o gumamit ng makapangyarihang sandata. Kung hindi, walang paraan na makakapatay siya ng napakaraming King Beetles habang sinusundan pa rin. Nag-teleport siya pabalik sa matanda. Yumuko si Liu Xin at sinabi, "Tito, pwede ko bang makita ang video ng nangyari?" "Sige," sabi ng matanda, na parang shrug lang. Binuksan ni Liu Xin ang video ng pagsusulit. Sa isang bahagi ng screen, ipinapakita ang pagsusulit ni Liu Xin, samantalang sa kabilang bahagi ay nakarecord si Hansen. Hindi niya pinanood ang sarili niyang video, nakatuon siya kay Hansen. Pinanood niya ito ng 8 beses sa normal na bilis, sinusuri kung paano unti-unting pinapatay ni Hansen ang mga Beetles. Sa simula, sinusubukan ni Liu Xin humanap ng ebidensya na nanloko si Hansen. Pero habang pinapanood niya, unti-unting nagbago ang mukha niya sa pagkabigla. Sa kabila ng matinding habol ng deified Star Beetle, patuloy na namamatay si Hansen sa King-class Star Beetles. Sa bawat patay na Beetle, lumilipat siya sa ibang lugar. Napaka-fluid ng kanyang galaw, at nakakasatisfy itong panoorin.
Pagkatapos ng ilang sandali, napag-alaman ni Lai Yuzin na kakaiba ang paraan ng pagpatay ni Hansen pero hindi siya nanloko. Pinaglaro ni Hansen ang deified Star Beetle parang manika, parang puppet lang. Pinapante niya ito sa kaliwa at pupunta ito sa kaliwa. Pinapante niya sa kanan at pupunta sa kanan. Sinusunod siya parang tuta. Pero alam ni Lai Yuzin na hindi tuta ang deified Star Beetle. Ito ay bihasa at mapanganib. Kahit gamit ang deified treasure, hindi niya siguro ito kayang patayin agad. Walang ginamit na treasure si Hansen, pero nagawa pa rin niyang i-play ang deified Star Beetle. Nawawala si Lai Yuzin. Ang paraan ng pagkontrol ni Hansen sa paligid ay tila parang deified gamit ang very high sense. Pero kakaiba ito. Nakapractice ka ba ng very high sense? Tanong ni Lai Yuzin kay Hansen. Umiling si Hansen. Hindi ko kailanman na-practice ang very high sense. Ginamit ko ang Sky Palace's legendary knife skill na Under the Sky. Tumango si Exquisite at sinabi, oo. Kilala siya sa paggamit ng Under the Sky. Dahil kinumpirma ito ni Exquisite, hindi na makapagduda pa si Lai Yuzin. Silkworm ni Exquisite si Hansen, kaya hindi nakatago ang kanyang isip. Galit na galit si Lai Yuzin. Plano niyang turuan si Hansen ng leksyon sa pamamagitan ng pagpapakita ng kapangyarihan, pero hindi niya nagawa. At higit pa rito, nakuha pa ni Hansen ang guardianship ng Star Tree, isang tungkulin na dating nakalaan kay Lai Yuzin. Talagang pinagsisisihan na ni Lai Yuzin. Pinagsisisihan niyang ipinayo na gawin nilang magkasama ang pagsusulit. Kung hindi niya pinilit, hindi sana niya natalo ang kanyang pagkakataon sa kontrol ng puno. Matapos makita ang replay ng labanan ni Hansen, wala nang sinabi si Lai Yuzin. Yumuko siya sa matanda at umalis. Napakahiya niyang manatili. Parehong 9th tier king sila. Sinundan ni Hansen ng deified Star Beetle, at nakapatay pa rin ng 1,000 higit pang king class Star Beetles kaysa kay Lai Yuzin. Tila winasak nito si Lai Yuzin. Ngunit nang umalis si Lai Yuzin, dala niya ang video ni Hansen. Walang nakakaalam kung ano ang plano niyang gawin dito. Ayon sa kasunduan, pwede kang magsimula sa 36 na Star Fruit. Bakit hindi ko na lang i-round up at bigyan ka ng 40? Ngumiti ang matanda, pagkatapos ay sinabi, mula ngayon, ikaw ang mag-aalaga sa Star Tree. Pwede kang kumuha ng 10 Star Fruits bawat buwan bilang gantimpala. Pwede mong kunin ang sabuang ito ngayon. Kaya, sa ngayon, pwede mong dalhin ang 50 Star Fruits. Natutuwa si Hansen. Matagal na mula nang may nangyaring ganito sa kanya. Agad siyang pumayag. Kailangan niya lamang bantayan ang Star Tree at patayin ang ilang bugs. Makakakuha siya ng 10 Star Fruits bawat buwan. Madaling pera. At pagpatay sa Star Beetles, may dagdag na reward pa. Ipinaliwanag ni Exquisite ang paraan ng pagkuha ng Star Fruit sa kanya. Hindi na makapaghintay si Hansen. Lumipad siya pataas patungo sa mga Star Fruits na tila araw. Kabanata 2658. Ang Star Fruit ay parang asteroid, ngunit iyon ay panlabas na balat lamang. Ang loob ng prutas ay hindi ganoon kabigat. Sa loob nito, iba't ibang xenogeneics ang nililinang. Bawat prutas ay may iba't ibang xenogeneics. Ayon sa alamat, ang Star Tree ay anino ng universo. Ang Star Fruit ay kumakatawan sa mga bituin ng universo, kaya bawat Star Fruit ay naglalaman ng xenogeneics na partikular sa sistemang bituin na kinakatawan ng prutas. Kaya, ang isang puno lang ay maaaring maglabas ng maraming uri ng xenogeneics. Siyempre, alamat lang iyon. Kaunti lang ang kaibahan sa tunay na puno, pero ang Star Fruit ay talagang naglalabas ng iba't ibang uri ng xenogeneics. At lahat ay hindi bababa sa king class. Ang Outer Sky ay kamangha-manghang lugar. Kung ang Star Tree na ito ay nasa normal na Geno Universe, magdudulot ito ng digmaan sa buong universo. Hindi nakapagtataka kung ang Very High ay hindi humihingi o nakikipaglaban para sa resources gaya ng Extreme King. Sa Outer Sky, kahit kakaunti lang ang kanilang lahi, parang walang hanggan ang kanilang resources. Naisip ni Hansen iyon at biglang na-realize, ang Outer Sky ay nasa pagitan ng real world at anti-material world. Independent kaya ang zone na ito? Kung oo, ilang daang Very High lang ang gumagamit ng resources ng buong dimensyon. Ang galing niyan. At may underworld lake rin sa Outer Sky na konektado sa anti-material world. Makakakuha sila ng anti-material resources habang konektado pa rin sa real world. Ibig sabihin, may koneksyon ng Very High sa tatlong mundo. Ano pa ba ang mas mahusay kaysa rito? Pero hindi ito masyadong nakaaapekto kay Hansen. Hindi pa siya matagal na lumilipad nang ay teleport siya ni Exquisite kasama si Bauer. Gaano ka pa tatagal sa paglipad? Hayaan mo akong dalhin ka roon.
Hinawakan ni Exquisite ang balikat ni Hansen at ay teleport siya sa tuktok ng puno. Tinitignan ni Hansen ang bawat starfruit na malapit at maingat na pinili ang prutas. Sinabi ni Exquisite na ang starfruit ay hindi talaga namumunga, pero kapag lumaki na ang Xenogeneic sa loob, magdadala ito ng madilim na pulang kulay sa balat. Kung kukunin ang prutas bago ito, hindi pa ganap na lumalaki ang Xenogeneics, kaya mababa ang level ng nilalang sa loob. Pipili ako ng ilang prutas at susubukan ang aking swerte. Hindi kayang malaman ni Hansen kung anong Xenogeneics ang nasa loob ng starfruits, kaya hindi na niya kailangang pumili ng maingat. Natagpuan niya ang isang malapit na starfruit at lumipad patungo rito. Ang balat ng starfruit ay madilim na pula. Para itong lumulubog na araw na may liwanag na nakikita pa habang lumulubog sa abot tanaw. Ang starfruit ay pula na parang orb ng apoy. Lumipad si Hansen sa sanga kung saan nakakabit ang starfruit. Sumunod sa utos ni Exquisite, ipinindot niya ang kanyang kamay sa prutas. At biglang bumagsak ang malaking starfruit mula sa sanga. Mabilis itong bumagsak, ngunit hindi ganoon kabigat ang pakiramdam tulad ng inaasahan ni Hansen. Talagang magaan ito. Habang bumabagsak, natutunaw ang madilim na pulang balat. Para itong naglalagablab na fireball na nagtatanggal ng sarili nitong balat habang bumababa. Hindi naglabas ng enerhiya ang starfruit gaya ng inaasahan sa fireball. Sa loob ng isang segundo, natunaw ang balat ng starfruit at lumabas ang isang Xenogeneic na nakakulot sa loob. Mukha itong lumilipad na dragon. Nasa tabi ng buntot ang ulo nito, at nakatiklop ang pakpak. Ang katawan ay natatakpan ng berdeng kaliskis. Batay sa haba ng katawan at buntot, humigit kumulang 40 metro ang haba nito. Mukhang malakas ito. Hindi ito maaaring deified Xenogeneic, naisip ni Hansen habang tumitibok ang puso. Sinabi ni Exquisite na kadalasan, ang starfruits ay naglalaman ng King Xenogeneics, at paminsan-minsan ay deified. Pero ano man ang Xenogeneic, mababa ang level nito kapag lumabas. Para itong bagong silang, first tier king, o sa bihirang pagkakataon, primitive deified. Pero tulad ng ordinaryong Xenogeneics, maaaring lumaki at umunlad ito, depende sa talento. Ginigising ang Xenogeneics mula sa mahimbing na tulog sa paglabas mula sa core ng starfruit, kaya madaling patayin ito. O maaari ring payagan ng nagbukas ng prutas ang Xenogeneics na ganap na magising. Ang Very High ay may espesyal na kontrata. Kapag pumirma ang Xenogeneic, magiging pet nito ang nagbukas ng prutas. Siyempre, hindi pwedeng makumplito ang prosesong ito kung matigas ang ulo ng Xenogeneic. Kung tutol ang nilalang sa kontrata, mananatili itong mapanganib at hindi makontrol. Kaya karaniwang ini-activate ng Very High ang kontrata habang natutulog pa ang Xenogeneic. Ang pagtulog ay nakatutulong upang hindi tutulan ng nilalang, kaya mas mataas ang chance ng tagumpay. Dapat ito ay isang Iron Dragon. King-class Xenogeneic ito. Kapag nabigyan ng sapat na resources, pwede itong gawing half-deified. Magandang Xenogeneic ito, sabi ni Exquisite kay Hansen habang pinapanood ang pagbaba ng berdeng dragon. Ngunit medyo nadismaya si Hansen. Isa lamang itong simpleng King-class Xenogeneic. Para sa kanya, halos walang silbi ang ganitong nilalang. Nakita ni Exquisite ang iniisip ni Hansen, kaya sinabi niya, hindi ito ganap na walang silbi. Dumadaan sa outer space ang star beetles at paminsan-minsan lang bumababa sa star tree. Kung ikaw mismo ang magbabantay sa star tree, kailangang hintayin mong dumating ang mga beetles bago mo sila patayin. Pero kung may ilang ka natutulong, pwede nilang patayin ang mga star beetles bago pa man makarating sa puno. Dagdag pa, maaaring kailanganin mo rin ng tulong kapag naglibot ka sa outer sky. Iminumungkahi kung pumirma ka ng kontrata sa karamihan ng Xenogeneics mula sa starfruit. Naisip ni Hansen na makatwiran ang kanyang suhestyon. Ang matandang nagbantay sa Star Tree ay pinapayagan lamang ang mga beetles na bumaba sa puno ng maramihan para sa pagsusulit ni Hansen at Lyuzin. Kung hindi, sana pinatay niya na ang karamihan sa Star Beetles bago pa makarating sa puno. Karaniwan, hindi man lang malalapit sa puno ang Star Beetles. Pinapatay sila ng matanda bago makalapit. Pero kahit mag-set up si Hansen ng defensive net ng Guardians, paminsan-minsan may makakalusot. Kailangan niyang patayin ang mga iyon mismo. At syempre, madali lang nagawa ng matanda ang trabaho, pero mas malakas siya kaysa kay Hansen ngayon. Kung maraming Star Beetles ang patungo sa Star Tree, kailangan niya ng backup. Tiningnan ni Hansen ang natutulog na Iron Dragon. Alam niyang Magi gising ito agad. Kailangan niyang magdesisyon bago iyon mangyari. Kapag nagising, kailangan niyang patayin ito. Mas mahirap i-force ang kontrata kung gising na ang nilalang.
Hindi nagatubili, ginamit ni Hansen ang paraan na itinuro ni Exquisite at inumpisahan ang kontrata sa Orange Dragon. Nang makumplito ang kontrata, isang kakaibang spell ang Bomb-A-Lot sa Orange Dragon. Paulit-ulit itong kumikislap, gin-icing ang Orange Dragon. Ibinuka ng Orange Dragon ang pakpak at umiyak na yumanig sa kalangitan. Tiningnan nito si Hansen. Curious, nagpadala ng isip si Hansen sa Orange Dragon at agad itong tumugon. Isang banayad na pamalo ng pakpak, lumapag ito sa harap ni Hansen. Umakyat si Hansen sa likod ng Orange Dragon. Masaya, sabi niya, magandang may mount. Magagamit ko ito bilang transport ship. Kapag may sapat na resources ako mula sa outer sky, pwede rin itong magdala ng karga. May 49 pang starfruits na pipiliin. Sana makakuha ako ng ilang deified Xenogeneics, naisip ni Hansen, at lumipad patungo sa isa pang starfruit. Kabanata 2659. Pinili ni Hansen ang 10 starfruits isa-isa. Bawat Xenogeneic na lumabas ay first tier king. Ang tanging kaibahan nila ay ang lahi at ang potensyal nilang umunlad. Kahit na ang mga nilalang mula sa starfruits ay laging nagsisimula sa first tier, ang pinakamababang king rank, sila ay ganap ng matatanda. Pwedeng tulungan ni Hansen silang umunlad sa pamamagitan ng pagbibigay ng resources, pero may hangganan kung gaano sila lalakas. Mahirap abutin ang deified level para sa karamihan ng mga king na ito. Half deified lang ang malamang na kaya nilang maabot. Wala pa rin siyang natagpo ang deified Xenogeneic, at iyon lang ay ikinadismaya ni Hansen. Pinaaliw siya ni Exquisite, bihira lang ang starfruits na may deified Xenogeneics, kaya hindi nakakagulat na wala ka pang natagpuan. May natitira ka pang 40 na pagkakataon. Hindi mo kailangang magmadali. Kung maayos ang swerte mo, isa o dalawa sa iyong 50 prutas ay dapat may deified Xenogeneics. Tama ang sinabi niya, pero nakadismaya pa rin kay Hansen. Daddy, gusto rin ni Bauer pumili ng prutas, sabi ni Bauer, tumitingala kay Hansen at hinihila ang kanyang damit. Dahil naramdaman ni Exquisite ang iniisip ni Hansen, nag-ingat siya na panatilihing blanko ang isip. Sabi niya kay Bauer, sige. Pwede kang tulungan daddy pumili ng starfruits. Natuwa si Bauer at nagsimula siyang tumingin-tingin ng malapad ang mga mata. Dinaglaon, itinuturo niya ang isang starfruit at sabi, gusto ko iyon. Kinuha ni Hansen si Bauer at lumipad patungo sa prutas. Pumwesto siya sa tuktok ng starfruit at hinawakan ni Bauer ang punto kung saan nakakabit ang prutas sa sanga. Biglang bumagsak ang starfruit. Pinanood ni Hansen habang natutunaw ang balat ng prutas. Alam niyang palaging maswerte si Bauer sa ganitong bagay, kaya umaasa siyang samantalahin ang swerte ng anak upang makalakom ng deified fighters. Nagsimulang matanggal ang balat at lumabas ang Xenogeneic sa loob. Mataimtim na tiningnan ni Hansen ang kakaibang nilalang. Maliit ang katawan nito, halos kasinlaki ng nakapiring na kamao ni Hansen. Malalaki ang mga tainga at may maliit, Q-shaped na buntot. Bilog at mataba ang katawan. Para itong maliit, matabang, pink na baboy. Ano itong Xenogeneic? Tanong ni Hansen kay Exquisite. Ramdam niya na hindi malakas ang life force ng nilalang. Katulad lang ito ng iba niyang napili, at hindi rin ito mukhang malakas na mandirigma o deified creature. Hindi ko alam. Hindi ko makikilala lahat ng Xenogeneic sa buong mundo, sabi ni Exquisite, umiling. Mukhang hindi laging maswerte si Bauer para sa akin. Akala ko makakakuha siya ng maraming deified Xenogeneics. Hindi maiwasan ni Hansen na huminga. Ipinikit ni Exquisite ang mga mata. Ginagamit talaga ng lalaking ito ang anak niya para sa sariling kapakinabangan. Hindi pa niya nakita ang ganitong kahalayan. Wala talagang hangganan sa kanyang kahihiyan. Pero talagang gusto ni Bauer ang matabang nilalang. Yumuko siya at pinulot ang baboy. Dinampi-dampi niya ang matabang katawan nito dahil ang saya hawakan. Daddy, pwede ko ba itong gawing alaga? Tanong ni Bauer kay Hansen. Siyempre pwede. Dahil hindi ito deified Xenogeneic, ayos lang kay Hansen na ibigay ito sa kanya bilang alaga. Sapat na ang king class Xenogeneics niya. Natuwa si Bauer sa nilalang pero hindi siya pumirma ng kontrata bago ito nagising. Napatingin si Exquisite sa pagkabigla. Nagising si Bauer ng Xenogeneic nang hindi pumirma ng kontrata. Mapanganib ang Xenogeneics na walang kontrata. Pero nang magising ang baboy, hindi ito agresibo. Itinaas nito ang bilog na katawan at nagsimulang tumakbo sa paligid ni Bauer na masaya. Tila tuwang-tuwa ito. Nakakaganang loob na hindi agresibo ang Xenogeneic. Napahinga si Exquisite. Bauer, tuloy-tuloy, sabi ni Hansen. Tumango si Bauer. Pinakawalan niya ang baboy at lumipad patungo sa isa pang starfruit.
Sumunod ang baboy sa kanya, nag-ugoy ang puwit. Mabilis pumili si Bauer ng isa pang prutas. Natunaw ang balat ng prutas at lumabas ang natutulog na Synergenic. Nagulat sina Hansen at Exquisite. Isa pang maliit na baboy ang lumabas. Eksakto ang hitsura sa una, kasing laki ng kamao ng tao. Mataba rin ito. Ngayon, parang kambal ang dalawang baboy. Ang weird. Hindi dapat lumabas ng dalawang sunod na star fruits ang parehong Synergenic. Pero pareho ang hitsura ng dalawang ito. Bakit nakakita siya ng dalawang parehong baboy? Naguluhan si Exquisite. Tiningnan ni Hansen ang dalawang baboy at napansin ang pagkakaiba. Nang titigan niya, may puting simbolo sa noo ng bawat baboy. Halos kapareho ang kulay ng simbolo at ng baboy, kaya mahirap makita maliban kung malapit ka. Iba ang simbolo sa bawat baboy, pero wala pa ring ideya si Hansen kung ano ang ibig sabihin. Tiningnan niya si Exquisite. Umiling ito, hindi ko rin alam ang ibig sabihin nito. Sobrang dami ng Synergenics, siguro bihira ang lahi nito. Pero base sa presence nila, king class lang sila. At hindi sila agresibo. Bakit nasira ang swerte ni Bauer ngayon? Malungkot na naisip ni Hansen. Natagpuan niya ang dalawang maliit na baboy at hindi sila umaatake. Para silang walang silbi. Hindi man lang pwede bilang alipin. Dinala ni Bauer ang dalawang baboy para magbukas ng iba pang prutas, at ang sumunod na nangyari ay nagpahinto kay Hansen at Exquisite sa galaw. Natagpuan niya ang isa pang maliit na baboy. Bago makapagsalita si Hansen, nagsimulang tumalon-talon si Bauer sa star tree. Napakaraming star fruits ang nahulog. Mahigit 100 prutas ang bumagsak bago nakapagsalita si Hansen para tumigil. Mabilis na na-teleport ni Exquisite si Bauer para kunin siya. Ang mga star fruits ay bumagsak, naglalagablab na parang patay na araw. Agad silang natunaw at lumabas ang mga Synergenic sa loob. Halos umakyat sa ulo ni Hansen at Exquisite ang kanilang mga mata. Marami pang maliit na baboy ang lumabas. Nagising agad ang mga ito, at agad nilang sinunod ang unang dalawang baboy. Tumakbo sa paligid ni Bauer ng masaya. Ano ba ito? Naguluhan si Exquisite. Iisa lang ang lahi ng Synergenics, pero marami ang lumabas. Hindi pa nangyari ito sa Star Tree dati. Tiningnan ni Hansen at Exquisite ang mga baboy. Maliban sa mga simbolo sa noo, pareho ang lahat ng aspeto nila. Bauer, nakalikom ka na ng maraming baboy. Hayaan mo na akong magbukas ng iba pa, sabi ni Hansen na pilit na ngumiti. Nais niyang makakuha ng ilang deified Synergenics, pero mukhang hindi iyon mangyayari. Sa puntong ito, pwede na siyang magsimula ng sariling pig farm si Bauer. May 16 na maliit na pink na baboy na tumatakbo sa paligid. Nakaayos sila sa paligid ni Bauer. Hindi nagsalita si Bauer tungkol sa nangyari, pero mukhang natuwa siya sa kanyang piniling prutas. Wala siyang nais na kumuha pa ng iba. Kabanata 2660. Ha! Sinusubukan mo bang basahin ang physiognomy ng prutas? Hindi napigilan ni Exquisite ang pagtawa. Ang mga very high ay may kakayahan sa physiognomy, pero hindi pa nila naisip na subukan ito sa star fruit. May mukha ang tao, may mukha rin ang prutas. Kung pwede sa tao, bakit hindi rin sa prutas? Tugon ni Hansen ng may dignidad. Hindi niya talaga naiintindihan ang physiognomy, nakita lang niya ito sa mga teksto ng Zuan Men. Kaunti lang ang nabasa niya, at hindi pwede sabihing beginner pa siya. Hindi niya talaga kayang basahin ang mukha ng tao, lalo na ng prutas. Ngayon, kailangan lang niya ng paraan para masigurong hindi siya pumipili ng bulag. Labis niyang inaasahan ang makakuha ng deified Synergenic. Pero madalang binibigay ng Diyos ang gusto ng tao. Hanggang ngayon, king class lang ang nakuha ni Hansen mula sa maraming star fruits. Para lang sa trabaho ng alipin ang mga ito, at hindi masyadong kapaki-pakinabang. Matapos pumili ng mas maraming prutas, napansin ni Hansen na 2 na lang ang natitira. Naiinis sa kabiguan, kinuha niya ang 2 at pinabagsak. Wala na si Bauer ngayon. Kailangan ng umasa si Hansen sa sariling swerte, at hindi ito masyadong gumana. Agad natunaw ang 2 prutas, at lumabas ang mga Synergenic sa loob. Isa ay lobo. Agad na nakilala ni Hansen na king class ang presensya nito. Pero ang isa pa ay ikinatuwa niya. Isang rock giant. Nakaupo, nakayakap ang tuhod, 10 metro ang taas, at katawan ay buong itim na bato. Nagmumula rito ang lakas, parang maliit na bundok sa anyo. Deified Synergenic ba ito? Makapaniwala ka ba? Sa wakas, nakakuha ako ng deified Synergenic. Namangha si Hansen sa matinding presensya ng rock giant. Nalaman ni Exquisite na isang ordinaryong swerte lang ang isang deified sa 50 prutas.
Habang natutulog pa ang rock giant, mabilis na pinirmahan ni Hansen ang kontrata dito. Maraming deified creature sa outer sky, at malaking tulong ang isang deified fighter sa tabi niya. Lalo na kung gusto niyang poksain ang Star Beetle sa hinaharap. Dinala ni Hansen ang kanyang grupo ng Xenogeneic sa matandang lalaki. Hindi masyadong nagsalita ang matanda. Ngunit nang mapansin ang mga maliit na baboy sa paligid ni Bauer, napansin niyang nagulat siya. Tito, ano kaya ang mga baboy na ito? Bakit ganyan ang pagkakapareho ng Xenogeneic sa maraming prutas? Tanong ni Exquisite. Ang Star Tree ay isang tunay na Diyos na halaman, sagot ng matanda. Taglay nito ang enerhiya ng universo. Hindi ko lubos na nauunawaan. Pero may dahilan ang pagkakaroon nito. Pagkatapos nito, may ipinakita pang item ang matanda kay Hansen. Ito ang aking token. Kailangan mo ito kapag lilinisin mo ang mga beetle sa hinaharap. Bawat 10 araw, bumalik at alagaan ang Star Tree. Kapag dumating ang mga insekto, siguraduhing mapuksa ang lahat. Walang makakaligtas. Yumuko at tinanggap ni Hansen ang item. Maliit na stick, kulay aqua, tila yari sa jade. Malakas ang presensya ng item, parang deified treasure. Hindi inaasahan ni Hansen na makakakuha ng makapangyarihang item pero kinuha niya ang jade stick at yumuko sa matanda. Huwag kayong mag-alala, Tito. Aalagaan ko ang Star Tree hanggang sa inyong pagbabalik. Maaari ka nang umalis. Bumalik sa loob ng 10 araw, sabi ng matanda. Sumama si Bauer at Exquisite kay Hansen habang aalis, pero hindi kaya ni Exquisite na i-teleport ang napakaraming Xenogeneics. Kahit maliit na barko niya ang ginamit, kulang pa rin ang espasyo. Kaya iniiwan muna ni Hansen ang mga Xenogeneics. Babalik rin naman siya sa tree sa loob ng 10 araw. Maliit lang ang mga baboy ni Bauer, kaya hindi mahirap ilipat. Kinuha ni Hansen ang isang bag at isiniksik lahat ng baboy. Dinala sa maliit na barko. Dapat mo silang pakawalan. Hindi naman sila aabala sa espasyo, sabi ni Exquisite. Nakita niya ang mga baboy na umiikot sa bag sa halatang hindi komportable. Napansin ni Hansen na tama siya. Pinalaya niya ang mga baboy, at lahat ay masayang tumakbo patungo kay Bauer. Sama-samang pinanood nila ang nakamamanghang tanawin. Gusto mo bang bumalik sa Underworld Lake, o manghuli ng Xenogeneics? Tanong ni Exquisite habang nagpapahinga sila sa likuran ng barko. Bumalik tayo sa Underworld Lake. Mas ligtas kung magpa-practice muna ako ng God's Wonder bago manghuli, sagot ni Hansen. Sige. Tumanggo si Exquisite at dinala si Hansen sa Underworld Lake. Maliban kung may space teleportation, kailangan ng barko tulad ng kay Exquisite para maglakbay sa outer sky. May espesyal na power buff ang barko na pinipigilan ang mga nilalang sa outer sky na sirain ito. Kahit ang deified elites ay mahihirapan kung maglalakad lang. At hindi pa deified si Hansen. Kaya gusto niyang mag-practice ng space teleportation para mas madali ang paglalakbay sa outer sky. Hindi pa niya plano manghuli ng Xenogeneics. Siyempre, gusto rin niyang makuha ang natitirang yellow peppers na kinokolekta niya. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang pumunta sa Underworld Lake sa halip na sa wooden house. Naramdaman ni Exquisite ang iniisip ni Hansen, kaya namula siya. Akala niya gusto lang ni Hansen makita ang mga larawan sa yellow peppers. Hindi niya alam na tila Geno art pala ang mga ito. Pagdating sa tabing dagat ng Underworld Lake, nanatili si Exquisite para manghuli kasama niya. Nakakainis iyon. Kailangan ni Hansen kontrolin ang kanyang isip sa presensya ni Exquisite. Kahit siya ay nahirapang panatilihin ang kontrol. Nasiyahan si Hansen sa pag-practice ng Geno arts, at nakasabay rin si Exquisite sa natutunan niya. Bagamat natutunan na ni Exquisite ang God's Wonder, may mga bagong bagay siyang natutunan habang pinapanood si Hansen. Nagulat si Exquisite sa tagumpay ni Hansen sa pangingisda. Bago pa siya makakuha ng kahit ano, nakahuli na si Hansen ng ilang items. Pero tila yellow peppers lang ang nakukuha ni Hansen. Sa tuwing titingin siya, ramdam ni Exquisite ito. At sa tuwing ganoon, namumula ang kanyang mukha. Magkaibigan na ngayon si Bauer at ang mga baboy. Naglalaro sila sa tabi habang nangingisda sina Hansen at Exquisite. Pinananatiling abala ni Bauer ang mga baboy para hindi siya mainip. Ang mga baboy ay tahimik at hindi agresibo. Magandang alaga pero walang silbi sa labanan. Naiinis si Hansen sa tuwing tinitingnan niya sila. Pagkalipas ng ilang araw, hindi na matiis ni Hansen na binabantayan siya ni Exquisite. Kaya sinabi niya na gusto niyang pumunta sa core area. Pero sinabi ni Exquisite na ang outer sky ay nasa pagitan ng real world at anti-material world. Dahil sa space barriers, hindi siya makapasok sa core area. Sinubukan pa rin ni Hansen, at hindi talaga niya mabuksan ang pinto ng core hall.